Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. Now to Him, sino po tong Him na to? To God. God who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. May hiniling ka na ba kay Lord? May hiniling ka na ba? Tanong mo nga yung katabi mo, may hiniling ka na ba kay Lord? Higit pa dyan ang kaya niyang ibigay. Amen? Huwag ka magtitipid sa iyong hinihiling. Libre naman yan. Huwag kang hihiling ng 2-door apartment. Humiling ka 10. Amen? At pag nakahiling ka na ng 10, higit pa dyan ang kaya niya ibigay. Amen? Because He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask. Kaya dapat may hinihiling ka. Paano pag wala kang hinihiling? Yung iba ayaw na humiling Alright? Nanawa na. Pastora, walang dumating noon. Kasi wala ka pang revelation noon. Ngayon, meron na. Sabi mo sa tabi mo, ngayon, meron na. Alright? Meron na ngayon. All that we ask or think, higit pa dyan ang kayang gawin ng Panginoon. And He's willing to do that. In fact, all this is already available for us. Available na. Magpapartake na lang kayo. Aabutin nyo na lang. Paano abutin? Sasabihin ko sa inyo. Okay? Sabi dito, according, ito na yung pag-abot. According to the power that works in us. Sabihin mo sa tabi mo, it's in me. Sabihin mo sa katabi mo, it's working. Alright? Working na. Hindi naman sinabing not working. It's working in us. Okay? So ano po itong power na to? We learned last week that the power in us is the faith of Jesus. Sabihin natin lahat, faith of Jesus. Not your faith. It's the faith of Jesus and the love of God. Faith works by love. But that love is not your love, it's the love of God. Okay? So kailangan po maintindihan natin, it's the faith of Jesus in us. So, Pastora, wala na ba akong faith? Hindi, may faith ka pa rin. But the quality of faith that you have is the faith of Jesus. And I'll give you scripture for that, okay? It's the faith of Jesus working by love. That is the power that works in us. Right? So, pag yung power na yan, dahil nag-work siya, you are now able to receive the exceedingly abundantly above all things that we can ask or think of. So, posible na ba? Posible. Amen? So, na-enjoy po natin ang exabbable grace as we realize we already have the faith of Jesus in us. Kailan ko natanggap, Pastora? When you believed in Jesus Christ. It's so important for you to know na yan po ay biyaya ng Diyos. Ibinigay lang po sa atin ng libre ang pananampalataya ni Kristo. Okay, before, ang tao po may faith na. But that was human faith. Naalala niyo po yung woman na inagasan ng dugo? 12 years yun. At para siya ay gumaling, ginamit niya po yung pananampalataya niya. Hinawakan niya yung dulo ng damit ni Jesus. Okay? And to verify what healed her, Jesus said, your faith has made you whole. So, pananampalataya yun ng babae. This is before the cross. Sabihin natin lahat, before the cross. But after the cross. After the cross, lahat ng naniniwala kay Kristo, faith of Jesus ang natanggap. It's no longer just human faith. It's the faith of the Son of God. And who is the Son of God? Jesus. All right? And then, what makes faith work is the love of God. Okay? Akala na marami, it's our love. Kamusta naman ang love mo? Diba? Kamusta ang love? Good luck sa'yo pag love mo ang pangaandar sa ating faith. Alright? Minsan love mo si Mrs., minsan galit na galit ka kay Mrs. Minsan love na love mo si Mr., minsan galit na galit ka kay Mr. Diba? May mga ganong pagkakataon. So ang love natin fluctuating. Right? But praise God, it is the love of God that makes faith work. It's the love of God for us. Okay? So sabi mo sa katabi mo, be ready to enjoy exabbable grace. And more than what you expect, higit pa sa iyong ini-expect, yun ang dadating sa inyo. You know, I just came from a travel. Nag-travel po kami sa Macau and Hong Kong. And alam niyo po, gulat na gulat ako. Kasi
may sumundo sa amin, right, from the airport. Naka-Alphard o social, di ba? Naka-Alphard pa kami. Tapos, pagkatapos doon, sinundo na kami, pinakain pa kami, hiyang-hiya naman ako, kaya lang sabi ko, biyaya to ni Lord, tanggap lang ng tanggap. Amen? Pag hindi mo na-recognize na biyaya yun ni Lord, yung iba, hindi, wag na. Pero pag na-realize mo, biyaya ni Lord to, dapat tanggapin mo. Okay? So, pagkatapos nun, hinatid din kami papuntang airport, and usually, nagkukwento this lady, okay, church member din natin yun. Alam niyo ba, Pastora, sabi sa akin, madalas hindi ako available eh. Maski nga yung mga friends niya, laging hindi siya available dahil on call siya ng boss niya. So, she never knows her schedule. Okay? Lagi yung sagot, titingnan natin. Pero sa amin, talagang siya yung sumundo, siya rin na naghatid, siya nagpakain, lahat-lahat na. So may regalo pa. Sabi ko, Lord, hindi ko ini-expect to. And yung travel po namin, napuntahan namin yung gusto namin puntahan, pagod na kami sa kakalakad. Alright? And yet, sabi namin, namili kami, uwi na o titingnan pa natin yung isang sightseeing place doon. Sabi namin, pagod na kami, uwi na tayo. Akalain nyo, paglabas namin ng hotel, ito na pala yung hinahanap namin. Sabi namin, exhabable grace talaga. Ang bait talaga ni Lord. Everything that we wanted to see, nakita po namin, walang kulang. Talagang, it was right there in front of us. Hindi na kami makailangang maglakad. So, it was really highly favored travel. And even when I went to Hong Kong, may tinawagan lang ako kaibigan doon, aba, ganun din, pinasyal ako, pinakain pa kami, buong pamilya ko pa yung pinakain. Hiyang-hiya naman ako, kaya lang sabi ko, ay, hindi nga pala, exhabable grace nga pala, tanggap lang ng tanggap. Amen? So tinanggap ko lahat yon. It was beyond what I expected, but you know, when you realize it's coming from God, tanggap lang ng tanggap. Amen? So ganun din po itong grace na to, na binibigay sa atin ng Panginoon, tanggap lang tayo ng tanggap. At alam niyo po, kung na-experience ng kaibigan mo, ng ka-churchmate mo, ni sister, ni brother, huwag ka maiinggit, meron din para sa'yo. Tinitiyak ko sa'yo, meron din para sa'yo. Kaya nga gusto ni Lord maintindihan natin itong sukdulang biyaya, itong exhabable grace, so that you yourself will experience it and glorify God to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Amen? Come on, bless Him. Talagang pupurihin mo siya. Pagdating ko nga sa bahay, sabi ko, Lord, grabe yun ang galing. Sabi ko gano'n, namamangha ako kasi hindi ko in-expect na gano'n. Everything was all good. Amen? So praise be to God. So, papuri sa ating Diyos, the God of all grace. Sabihin natin lahat, the God of all grace. Mag-isip na kayo ng kailangan yung biyaya, lahat nasa Kanya na at lahat pinoprovide niya. Amen? Lahat po yan para sa atin. And alam niyo po, nakakatuwa dito dahil exceedingly. Ano may exceed? Sobra-sobra, di ba? Abundantly, ibig sabihin marami. Hindi lang para sa'yo. Sobre. Nag-uumapaw. So kasama ko yung mga anak ko, pati sila naanggihan eh. Hindi lang anggi. Nag-swimming sila sa biyaya ni Lord. Amen? So, itong gusto kong sabihin sa inyo, yung exceedingly abundant na biyaya ng Diyos para sa inyo, hindi lang kayo ang naapektuhan. Maging pamilya nyo, maging katrabaho nyo, amen? Maging kapitbahay nyo. Kanina lang may nag-testify sa akin, si Doc Frida. Sabi niya, Pastora, totoong-totoo yung sinasabi mo. Doon sa neighborhood namin, wala nag-uusap. Pero buhat nung dumating kami, sila daw yung center point. Hindi sila nag-uusap yung mga kapitbahay, pero pag nasa kanila, nag-uusap-usap sila. Nagiging biyaya sila sa lugar na yon. Why? Because the grace of God overflows. So much, you can't contain it. It overflows to other people. So mapalad ang makakasama nyo. Mapalad ang makakatrabaho nyo. Biyaya ng Diyos, lubos, lubos, na nararamdaman din nila, pupurihin nila ang Panginoon. Amen? So that's the good thing about this grace that is being taught to us by the Lord. Exhabable talaga, sobra-sobra talaga.
maging sila mapagpapala, makikita nila ng sariling mata. Amen? So again, huwag tayo maiinggit kung yung iba, uy, na-experience yun na, meron din para sa'yo. Amen? At huwag mo rin naman sabihin na, naku, totoo kaya yan, pastora? Para sa akin ba yan? Eh, hindi naman ako deserving. Alam mo, pastora, meron akong issue sa buhay. Okay. Well, itong sasabihin ko sa iyo, good news. Lahat naman tayo hindi deserving sa mayamang biyaya ng Diyos. Kaya nga biyaya, kasi unmerited yan, undeserved yan, pero para sa iyo yan. Amen? Come on, bless Him!